Hey guys, welcome back sa channel. Kung bago ka pa lang dito, huwag mong kalimutan mag-subscribe kasi dito, mga kwentong parang totoo pero hindi dapat nangyayari ang pinapakinggan natin. Ngayon, pakinggan mo to. Hindi ko akalaing ang pinakamurang nabili ko online ang magiging dahilan kung bakit hindi ko na makakatulog ng maayos. Kakalipat ko lang noon sa isang studio apartment. Wala pa akong gaanong gamit, kaya tambay ako lagi sa marketplace para makahanap ng murang furniture. Isang araw may nakita akong sofa. Malaki, malinis tingnan, at sobrang mura. Nagtaka pa nga ako. Sabi ng seller, kailangan na raw niyang maalis agad dahil lilipat na siya. Kinabukasan, ipinadala niya agad. Wala namang problema. Mukhang maayos pa. Inilagay ko ito sa sala. At doon nagsimula ang mga kakaibang bagay. Noong una, maliit lang. Kapag aalis ako ng kwarto sa umaga, parang iba ang posisyon ng mga throw pillow. Iniisip ko baka nakalimutan ko lang. Pagkatapos, may napapansin akong indentation sa sofa. Parang may bagong tayong tao mula rito. Kahit mag-isa lang naman ako sa apartment. Isang gabi, habang nanonood ako ng TV, may narinig akong mahinang tunog. Parang may kumikiskis sa ilalim ng sofa. Pinailawan ko. Wala naman. Pero simula noon, parang ayoko nang umupo ron. Hindi ko maipaliwanag kung bakit. Pakiramdam ko lang. May mali. Bandang 2:00 ng madaling araw isang gabi, nagising ako para uminom ng tubig. Paglabas ko ng kwarto, nakita kong bukas ang TV. Sigurado akong pinatay ko iyon bago matulog. At ang mas nakakatakot, nakaharap ang sofa sa direksyon ng kwarto ko. Hindi naman ganon ang pwesto nito dati. Nanigas ako. Dahan-dahan akong lumapit. At doon ko napansin, may maliit na punit sa likod ng sofa. Hindi ko iyon napansin noon. Nang silipin ko, may nakita akong nakatiklop na lumang papel. Parang police report. At nakalagay doon ang address ng apartment ng dating may-ari, kasama ang isang linya na nagpanginig sa akin. Victim was found inside the sofa. Bigla akong nakarinig ng mahinang tunog mula sa loob mismo ng sofa. 3 mahinang katok, tok, tok, tok. Kinabukasan, ipinamigay ko agad ang sofa. Libre, kahit sino ang kumuha. Akala ko matatapos na ang lahat. Pero makalipas ang ilang linggo, may nag-message sa akin sa marketplace. Ang bagong may-ari. Isang tanong lang ang laman. Kuya, normal ba na parang may umuupo rito sa gabi? Hindi ko siya nireplyan. Hanggang ngayon, tuwing nagbabrowse ako sa marketplace, lumalabas pa rin minsan ang parehong sofa, parehong litrato, parehong gasgas, parehong presyo. Pero iba na ang pangalan ng seller sa bawat pagkakataon. At hindi ko pa rin alam kung paano ito nakakabalik. Kaya simula noon, hindi na ako bumibili ng second-hand na sofa. Kung umabot ka hanggang dito, salamat. Pero bago ka umalis, check mo muna kung may gumagalaw sa likod mo. See you sa susunod na kwento. Dito lang sa Kwento sa Kangitngitan.